Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tumumuli ang inyong lingkod, Brother Paul Ditose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, and this is our time in the Word. And we praise and thank God as always. At hindi tayo nagsasawang salamat sa Panginoon sa kanyang lubos na katapatan at kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. At alam ho natin na ang Diyos na soberano ang siyang may hawak sa atin at maging sa lahat ng mga nangyayari at detalye sa ating mga buhay. At as me and my wife often fellowship at naging napakalaking blessing yung mga nakaraang pag-aaral ito sa church, na huwag sayangin yung mga trials, huwag sayangin yung mga problems, huwag sayangin yung mga pinagdadaanan, at talagang hayaan at sa biyaya ng Diyos ay maging kagamitan niya ito para lalo tayong itulak sa godliness, lalo tayong itulak sa maturity sa ating pananampalataya. And isa sa mga kailangang pakaingatan is how do we define good, because the Bible says, Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. And sometimes ay nahuhulog tayo doon sa kalagayan na we define that good according to our definition of good. At minsan natin na all things will work together for our happiness, no. For our fulfillment, no. For our good. Yun nga lang, ang definition ng good na yon ay hindi yung sa atin, kung hindi ang sa Panginoon. At ang definition noon ay walang iba kung hindi ang mahubog sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Kabanalan, godliness. And God will work all things towards that. Para maganap ang kalooban ng Diyos na yon sa kanyang mga anak. And we praise and thank God na siya ay fully committed to accomplish that sa buhay ho ng kanyang mga mananampalataya. So we are thankful, very, very, very thankful sa Panginoon. And also, bago ho tayo dumako sa atin hong mga pag-aaral at mga announcements, we are also thankful sa Panginoon sa patuloy niyang pagkilos sa buhay ng ating mga kapatiran. Meron ako ilang mga kapatirang kinamusta all around the week, and we can see God's hand moving, God answering prayers. Talagang nakakagalak, nakakatuwa po ang pagkilos patuloy ng Panginoon. At patuloy ho tayong manalangin sa Diyos, patuloy ho nating ilapit ang bawat isa. And speaking of panalangin, mamaya ho, pagkatapos na ating time in the Word, ay magkakaroon ho tayo ng prayer meeting. Around 7:10 p.m. ay ibubuksan ho natin yung ating prayer room via Facebook room, para ho tayo ay sama-samang makapanalangin yung ating mga kapatiran dito sa JCBC. So, wait para i-post ho natin yung link doon ho sa ating mga group chats and also sa ating Facebook group. And also, pag-pray ho natin patuloy, and we thank God sa patuloy niyang pagbibigay ng kagalingan at probisyon sa ating mga kapatiran na alam nating matindi ang pinagdaanan at patuloy na pinagdadaanan. Sister Sheena Hope, na-operahan siya sa utak. And salamat sa Diyos, continually recovering, and pray ho natin yung kanyang follow-up check-up at maging yung mga probisyon sa mga pangangailangan. And also si Brother Lester Abella, ating kamanggagawa doon ho sa lugar ng La Union, huli niyang update sa akin ay may schedule na yung kanyang radiation. So pag-pray natin na tayo makabawi talaga siya ng lakas at talagang and also yung probisyon ng Panginoon para ho sa kanilang mga pangangailangan nawa. And again, if you want to be a channel blessing, you can contact me and we can share to you the informations kung paano ho tayo makakapagpadala ng tulong po directly kay Brother Lester. And also, pag-pray ho natin ang Peñaflor family, sila Sister Casey. As far as I know, ay supposed to be today, lumabas na yung resulta nung sa kanya pong tatay. So pag-pray natin yung health, pag-pray natin ang buong pamilya ng Peñaflor. Patuloy silang ingatan ng Panginoon, ilayo sa anumang mga dangers, and also hawakan ng kanilang kalusugan at provision sa kanilang pangangailangan. Also with our brother Dave, pag-pray natin patuloy ang kanyang kalusugan. As he has said, itong mga nakaraan ay unti-unti niya nararamdaman na nag-wear off na yung epekto ng Botox at unti-unti nang kumikirot
nalungkot ulit yung kanyang leeg. So, pakisama ho natin sa panalangin. And yung pamangkin ho ni Sister Juvie, pag-pray ho natin. Nangangailangan patuloy ng donasyon ng dugo, ay patuloy ho nating ilapit sa Panginoon. And I would like to encourage you mga kapatid, not just prayer requests for the health. If you have any prayer requests, you can send a direct message sa akin para kung maipag-pray ko. And kung meron ho kayong prayer request na gustong i-announce para maipag-pray ng lahat ng ating mga kapatiran, you can also tell that to me at para i-post ho natin sa ating group chat or i-announce ho natin dito sa ating home time in the Word. And that will be a very, very great help. So yun ho. Again, pag-pray natin ang ating gawain din sa Sunday, this coming Sunday, pag-pray natin ang buong gawain, pag-pray natin ang pangangaral ng salita ng Diyos, at maging ang bawat pamilya na hanggang ngayon because of restrictions ay hindi pa rin nakakarating sa church. And I would like to encourage kung meron hong mga pamilya na kung maaari merong parte ng pamilya na pwede nang dumalo, ay iba pa rin yung nakakasalamuha natin ang atin hong mga kapatiran. And yes, alam ko ho, may mga health issues, may mga pre-existing conditions. So, bilang pag-iingat at pagmamahal ay nananatili rin sila sa mga tahanan. Patuloy ho natin silang ilapit sa panalangin sa Panginoon. At yun ho ang ating mga announcements, reminders. So, patuloy nating ipag-pray ang bawat isa, patuloy nating i-communicate ang bawat isa. Mga kapatid, hindi ko ho kayang abutin lahat. Hindi ko ho kayang kausapin lahat. Sinusubukan ho natin, and I praise God na meron tayong ilang mga kapatiran na in their own volition, in their own effort, they try to reach out to others, to encourage others. So that's very, very good. Purihin po ang Panginoon sa bagay na I thank God for you. And if we can find an avenue to minister patuloy sa ating mga kapatiran, even in the present context of this pandemic, let's do so. At nawa ay patuloy ho tayong gamitin ng Panginoon upang ang maging daluyan ng biyaya niya, maging hindi lamang biyaya, hindi lamang material, kundi even spiritual blessings, maging encouragement sa iba. So those are reminders, prayer requests, and announcements. Oh, by the way, birthday, ayun. Hindi ko makalimutan. Birthday ni Sister Glo Sanico. Happy birthday ho. Purihin ng Panginoon sa inyo. And nawa, patuloy na ibigay ng Diyos ang katatagan, ang paglago ng pananampalataya at patuloy sa inyong buong pamilya, kasama si Brother Lloyd Jim at si Brother Roy Jim at ang inyong asawa, si Tatay Jim. Nawa ay patuloy siya ay makakilala sa Panginoon at ang inyong buong pamilya ay maglingkod sa Diyos. So, happy birthday po, Sister Glo. At tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin bago tayo dumako sa ating pag-aaral. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong napakatinding habag na sa amin ay patuloy mong pinagkakaloob. Na kami, Panginoon, ay hindi mo lamang kinahabagan, kundi yung minahal at binigay mo yung bugtong na anak upang kami ay maligtas. At Panginoon, di mo lamang kami niligtas, hindi mo lamang po binayaran ng aming mga kasalanan, kundi o Diyos, binihisan mo kami ng isang perpektong katwiran. Perpektong katwiran ng aming Panginoong Hesukristo. Upang kami ay maging katanggap-tanggap sa iyo. Hindi mo lang kami binihisan ng katwiran, kung hindi kami ay inampun mo sa iyong pamilya. Kung kaya tunay nga buong katotohanan ay pwede kaming tumawag sa iyo na aming Ama. O Ama namin, salamat po. Pwede kaming lumapit sa iyo sa pamamagitan ni Jesus. At alam namin na bago pa namin sambitin ng mga bagay na ito, ay alam mo na ang aming mga pangangailangan. Tunay, mas batid mo ang pinakakailangan namin kaysa sa amin. At alam po namin na lahat, maging ang pinakamahirap, pinakamabigat at pinakamasakit sa amin ay ginagamit mo sa ikabubuti.
Tulungan mo kami na huwag sayangin ang mga ito. Tulungan mo kami na patuloy sa biyaya mo, ang mga bagay na ito ay itulak kami palapit sa iyo, paglalim sa pananampalataya. Lord, thank you for the answered prayers. Thank you for the provision of our needs. Thank you sa pagsustento mo sa aming pananampalataya. Aming nilalapit sa iyo ang aming mga kapatiran. Bukod sa mga may karamdamang pisikal, ando din ang may mga problema sa pamilya, may mga problema sa pinansyal, emosyonal. Meron po kami mga kapatiran na may pangamba, may mga tanong na hindi masagot, may mga bigat na daladala. O Panginoon, nawa ang mga bagay na ito ay lalong magtulak sa amin, sa iyo. Lalo mo kami ingatan na humakbang sa ngayon sa iyong kalooban. And also, we do pray para po sa mga kapatiran namin may mga karamdaman, nagpapagaling, gaya ni Sister Hope, Brother Lester, Sister Casey at ang kanyang pamilya, Brother Dave. Ama, mahabag ka po. Mahabag ka po. Hindi lamang po kagalingan, hindi lamang po probisyon, kundi sangayon sa iyong salita, nawa ang mabuting layunin mo sa pagpapahintulot ng mga bagay na ito ay ganap at lubos na mangyayari sa buhay ng aming mga kapatid. Gamitin mo para sa kapurihan ng iyong pangalan. Ultimo, ang bawat kirot ay mauwi ang pasalamat sa iyo sapagkat may naghihintay sa aming katawan na walang kirot, walang kamatayan at walang kasiraan. Salamat po, O Diyos. At Lord, amin din pong hinihiling ang habag mo sa pamangkin ni Sister Juvie. Una po, Panginoon, na iligtas mo siya. Pangalawa, O Diyos, mahabag ka sa kanyang pisikal na kalagayan. Kundi po, Panginoon, maging sa aming mga mahal sa buhay, na may mga karamdaman, ikaw po nawa ang kumilos patuloy. Ama, sa aming pag-aaral ngayong gabi, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba. Bigyan mo kami ng bukas na mga mata. Tulungan mo kami na magpasakop sa iyo. Nawa patuloy kaming mga tuto. Kung patuloy na gumabay at mag-iingat sa amin, tulungan mo po ako bilang tagapagturo, ngayong bawat isang tagapakinig. Patuloy ka na nga pong maluwalhati sa aming kalagitnaan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, muli po, welcome. At sa mga bagong dating, ay tayo ho ay magpapatuloy sa atin ng pag-aaral. At nais ko ho kayo anyayahan na buksan na inyong mga Bible sa 2 Corinthians. And I think you know the verse, chapter 13. At this is the very command na naging launching point natin para ilunsad ang serye ng pag-aaral ho na ito. The command of God to examine ourselves. So ang sabi, and particularly about our salvation, about the assurance of our salvation. Ang sabi ho ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, examine yourselves. And point out ko lang ulit, that word examine is parang yung ginagawa ng mga soko, is to investigate. And the point is to look for evidence. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. And that word prove is para bang yung ginagawa sa ginto, pinapatunayan, tinetesting kung tunay nga bang ginto. So sa punto at ang utos ho ng salita ng Diyos ay ito, siyasatin natin yung ating sarili. Subukin natin yung ating sarili kung tayo nga ay mga mananampalataya.
And as we have seen from 1 John chapter 5 verse 13, we go to the word of God. These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. So the things that are written, we go to what is written. Dito ho tayo bumabase sa atin hong pag-aaral kung ano ba ang ebidensya, ano ba ang mga katangian ng isang tunay na mananampalataya. So, nawa ay natulungan ho tayo. As we have said before, meron tayong 3 goals. Una, ang mga tunay na ligtas ay lumalim pa, lumago pa, at mas lalong makatiyak. And then, pangalawa, ang mga hindi ligtas, na nag-aakalang sila'y ligtas, malaman ang kanilang tunay na kalagayan na hindi pala talaga sila ligtas, at ito ay magtulak sa kanila sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. And then pangatlo, yung mga hindi talaga ligtas, alam nila na hindi sila ligtas, ganun din, maakay patungo sa ating Panginoong Hesus na tanging tagapagligtas ng makasalanan. So hindi natin pakay na bigyang alinlangan, iba ho yun. Ang pakay natin ay tiyakin kung tayo nga, ika nga ni Pablo, imbestigahan at subukin, which is a very, very biblical command. Sapagkat minsan nagbabrowse ako sa Facebook feed, and there are those na nag-aakusa sa mga pag-aaral na kagaya nito na tila baga binibigyan daw ng alinlangan ang mga Kristiyano. No, hindi. We are trying to obey God's command to examine. Ano ho? At kung sa biyaya ng Panginoon, in examining, nakita nila na sila'y ligtas, praise the Lord, at nawa patuloy silang lumago sa assurance. At kung naman in-examine at nakita nila ay hindi pala ligtas, hindi pala tunay yung pananampalataya, ito'y magtulak sa kanila upang talagang magsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So, mabilis na pagbabalik-aral. Let's review. At nahando na tayo sa pang-11 marka ng isang tunay na Kristiyano. So, what are the first 10? And again, maaari natin itong ibuod pa o maaari itong palawakin pa. Marami tayong pwedeng idagdag o meron tayong pwedeng ipagsama-samahing punto. At pag nagbasa kayo ng ibang mga libro, maaaring ibang bilang, but as we have studied it in the church and reviewing it here in our time in the Word, ito ho yung atin hong mga nakita at napag-aralan. So number 1, there must be genuine faith in the true gospel. Totoong pananampalataya sa tunay na ebanghelyo. Number 2, there will be a change in the heart. May pagbabago ng puso. And yan ay lalabas primarily sa dalawang paraan. May pagmamahal sa Diyos. Ang isang totoong Kristiyano, mahal ang Diyos. Now, let me just comment on this. Iba yung mahal ang relihiyon sa mahal ang Diyos. Okay? Iba yung mahal yung pastor kaysa mahal ang Diyos. So, kailangan nating ma-distinguish ang bagay ho na yan, sapagkat maraming mga Pilipino, they fall into that trap na thinking na dahil sila'y relihiyoso at sunod ng sunod sa relihiyon at panatiko ng isang partikular na grupo o sekta, ay equivalent na agad yun sa pagiging makadiyos at mahal ang Panginoon because they are fanatic sa isang religious organization. Mga kapatid, mga kaibigan, not so. Not so. And the best example maybe is the Jews, ang mga religious leaders nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, and they are the cream of the crop when it comes to religiosity. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 10, pagdating sa zealousness, siya pa mismo magpapatotoo, ang tindi ng zealousness ng mga Hudyo, but not according to knowledge, not according to the right knowledge about salvation. They missed salvation. So, namintis sila. Religious but unsaved. Zealous but unsaved.
So, kailangan ang isang totoong Kristiyano may pagmamahal sa Diyos. Pangatlo, ang isang totoong Kristiyano may binagong puso. Siya ay may pagmamahal sa kapatiran, and these two goes together. Hindi po pwede, sang-ayon kay John, hindi po pwedeng sabihin mong mahal mo ang Diyos pero hindi mo mahal ang kapatiran. If you truly love God, you will love the brethren. Now, hindi natin yan pwedeng baliktarin. Hindi naman lahat na nagpapakita ng pagmamahal sa brethren, mahal na talaga ang Panginoon. No? It is an evidence of the love for God. Pero, sabi ni John, kung hindi mahal ang kapatiran, siya'y nananatili sa dilim o nananatili sa kamatayan. Number 4, ang isang tunay na Kristiyano ay may pagbabago o patuloy na binabago ang kanyang buhay. So, sanctification. Ito ay proseso na gawa ng Diyos at kaakibat ang effort ng tao. Number 5, there will be a change in the believer's walk. May pagbabago sa kanyang pang-araw-araw na buhay, practical. We walk not after the flesh, but after the Spirit. Number 6, a true believer will have a new relationship with the Word of God. May bago na siyang relasyon sa salita ng Diyos. Number 7, there will be a change in the believer's relationship with the world. May bago na siyang relasyon sa sanglibutan, and that verse ay kailangang umalingaw-ngaw muli sa maraming mga iglesia, lalo na sa maraming buhay na maraming mga kabataan sa panahon natin ngayon. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So again, ay may bagong relasyon siya sa sanglibutan. Number 8, there will be a fellowship with other believers. Ang isang tunay na Kristiyano ay makikipisan sa mga kapwa Kristiyano. Ganon dinisenyo ng Diyos ang buhay mananampalataya. Number 9, there will be an increasing manifestation of the work of the Holy Spirit. As we have said, ito'y bahagi noong number 4, yung sanctification. Tuloy-tuloy na nakikita ang patinding at patindi na gawa ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Ano ito? Nade-develop ang kabanalan at pinapatay ang kasalanan. So, nahandoon yung direksyon patungo sa kabanalan. Ang isang Kristiyano ay hindi lang isang taong basta walang ginagawang masama. And I think marami ang nahuhulog sa ganung kategorya o pag-iisip na basta wala akong ginagawang masama and that's it, that's good enough. No. Ang buhay Kristiyano, sang-ayon sa salita ng Panginoon, ay nahandoon ang paghabol sa kabanalan. Makikita ang bunga ng banal na Espiritu at nahandoon ang pagpatay sa nakatahang kasalanan. Number 10, there will be a true believer will have true repentance and continual repentance. Ang isang totoong Kristiyano ay merong tunay na pagsisisi at tuloy-tuloy na pagsisisi. At dinin na natin yung dalawang punto na yon, merong tunay na pagsisisi. Kung nyo naalala, isang controversy sa marami ay ang pagtawag sa pagsisisi, at merong mga nagpaparatang na ito daw ay pagdadagdag sa ebanghelyo o sa biyaya ng kaligtasan pag tinawag mo pa sa pagsisisi ang mga tao. We have seen in the Bible that it is the consistent message ng mga apostol. So, a call to repentance. And then, nakita rin natin ang isang totoong Kristiyano, totoong Kristiyano, anak na siya ng Diyos, binihisan ng perpektong katwiran ng ating Panginoong Hesukristo, ngunit may nakatahan pa rin kasalanan. Oo, nakikipaglaban, pero may mga panahon, dumarating, natutukso, nadadapa, nahuhulog, sa madaling salita, nagkakasala pa rin ang isang totoong anak ng Diyos. At kapag nagkakasala ang isang totoong anak ng Diyos, ang utos ng Panginoon sa atin ay tayo ay magsisi. Dahil malinaw, ang sabi ni John sa 1 John chapter 3, ang isang totoong pinanganak ng Panginoon ay ano daw? Hindi namumuhay, hindi nagpapatuloy sa kasalanan.
maaaring mahulog sa kasalanan, maaaring mahulog sa matinding kasalanan, pero sa biyaya ng Panginoon, siya ay dadalin sa isang tunay na pagsisisi. Ang sabi ng 1 John 2:1, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. So, sinulat niya para huwag magkasala. Pero alam ni John na pwede pa rin magkasala. Kaya, nakaduktong. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Gusto ko lang isingit dito yung isang bagay na naging eye-opener din sa akin nung napakinggan ko mula sa isang kaibigan kong pastor, sapagkat naalala ko dati, bukang bibig ko pa rin, o hindi ko man sinasabi, naiisip ko pa rin yung bawi system. Actually, merong ibang version, yung ibang mga Kristiyano sa 1 John 2:1. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, bawi ka na lang next time. No. Kung tayo ay mahulog sa kasalanan, kagawa ng paglabag sa kalooban ng Panginoon, we do not look to ourselves na bumawi, we look to Jesus Christ, yung ating tagapamagitan. Kaya kung tayo ay magsisisi, 1 John 1:9, ang sabi ng salita ng Diyos, siya'y tapat at banal na tayo'y patatawarin, hindi dahil bumawi tayo, kundi dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo. Now, punta tayo sa number 11, at dito ho tayo natapos nung nakaraan. True saving faith is marked by a spirit of forgiveness. Merong spirito ng pagpapatawad. At ito yung isa sa mga mahalagang punto na atin hong pinagkatapusan nung nakaraang Wednesday. Believers who truly experience God's forgiving grace will extend the same forgiving grace to others also. Simply put, ang nakatanggap ng pagpapatawad ng Diyos ay i-extend ang pagpapatawad na ito sa iba na nagkakasala sa Kanya. And to see that, ay tinignan natin ang ilang mga passages na kung saan ang pagpapatawad ay tila baga kondisyon para makamit ang kapatawaran ng Panginoon. But we know na ang basis ng pagpapatawad ng Diyos sa atin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. At nakita rin natin na ang inaasahan ng Panginoon, ang magyayari sa isang tunay na Kristiyano dahil gumagawa ang banal na Espiritu sa Kanya, ay nahandoon ang magiging exercise din naman niya. Dahil siya'y tunay na patawad, inaasahan na siya ay magpapatawad din naman. Nandoon ang mga verses gaya sa Matthew 6 verse 14, for if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Or that one in Mark chapter 11 verse 25, and when ye stand praying, forgive if ye have aught against any. So you see that, nandun yung utos na ikaw daw ay so hindi naman lagi nakaluhod, may magkakataon you stand praying. At kung habang ikaw ay naghahanda o nasa panalangin ay naalala mo you have against any, ang utos ay forgive. If stand praying, forgive. Or if ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. So, malinaw, sana malinaw, ang ating kapatawaran ay hindi nakabase sa pagpapatawad natin sa iba. That will be work-based righteousness, work-based salvation, which is, no, our salvation is based upon the Lord Jesus Christ. At ito ay nakakakamit natin by faith. Pero makikita ho natin dito at maging sa ating bibigyang pansin sa Matthew chapter 18. And if you have your Bibles, please open to Matthew chapter 18. Pwede tayong dumiretso dun sa pinaka-parable sa bandang dulo, pero I think malaki ang maitutulong sa atin kapag tinignan natin yung buong passage ng Matthew 18 because it is a one whole unit. Hindi to biyak-biyak.
hindi ito putol-putol, hindi ito unrelated. Ito ay magkakaduktong at merong relasyon sa isa't isa. So, buksan ho natin sa Matthew chapter 18. Tingnan muna natin yung konteksto bago hanggang tayo ay makarating doon sa pinakatalinhaga. At sa biyaya ng Panginoon, susubukan ko ho itong bilisan. Ano ang sabi sa Matthew chapter 18? Simulan din sa verse number 1. At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him, and set him in the midst of them. So lumapit daw mga disipulo, at nagtanong sila, sinong pinakadakila? Kita natin dito na hindi ang mga disipulo ay hindi number one example ng spirituality. Well, at least at this point of time, actually, pag tinignan natin sa Mark chapter 9, verse 33 hanggang 34, nagtatalo-talo sila. Nagpapaligsahan sila kung sinong pinakadakila sa kanila. At nung tinanong sila ni Jesus, ano yung pinagtatalunan nyo? Ano yung pinag-uusapan nyo? Hindi sila makasagot dahil isang ang tunay na kahiyahiyang bagay yung kanilang pinagtatalunan. Kung sino yung pinakadakila sa kanila, and that is the context of this verse number 1. Bakit sila kinailangan lumapit kay Jesus para isettle? Hindi sila nag-a-agree. Siyempre, lahat sila dakila sa kanilang paningin. Hiningi nila yung, siyempre, pag si Jesus ang nagsabi, that settles it. Pero, ang sagot ni Jesus, si Jesus ay kumuha ng isang bata at nilagay sa kanilang kalagitnaan, verse 3, and said, Verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of God. Forget being great. If you will not be like a small child, you will not enter. You will not enter. So that is the context. At yung little one na ito ay gagamiting patuloy na larawan ni Jesus bilang larawan ng mga mananampalataya as he goes in his teaching sa Matthew chapter 18. Makikita natin yan sa verse number 10. So, talon tayo sa verse 10. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, Take heed that ye despise not one of these little ones. So, ginamit niya ulit yung little ones. At ang best understanding nito, yung little ones dito ay hindi mga maliliit na mga bata, kung hindi, hindi malabo na merong maliliit na mga bata ng time na yun, pero ginagamit niyang picture ang maliliit na ito bilang larawan ng mga Kristiyano, na mga batang Kristiyano, maaaring mga bagong ligtas, or nandun pa rin yung immaturity sa pananampalataya, or maaaring hindi necessarily immaturity, pero dahil nga ang kalagayan ng mga disipulo ay mataas ang tingin nila sa kanilang sarili, okay, mataas ka, wag mong hahamakin yung mababa. Wag mong hahamakin yung maliit. Okay? Yun yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo. So here is a clear command, do not despise. At nagbigay ng clear illustration ang ating Panginoong Jesus sa verse 12 and 13. Verse 12, basahin natin. So, nakikita niyo yung context. Verse 12, ang sabi, How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, that he not leave the 99 and goeth into the mountains and seeketh and that which is gone astray? Tingin nyo, kapag merong pastol na merong 100 tupa, nawala yung isa, naligaw yung isa, hindi ba niya iiwan yung 99 at pabalik siya dun sa kabundukan o dun sa ilang para hanapin yung isang nawawala? And that is the point. Hindi mo dapat baliwalain yung isa na maaaring maligaw ng landas, yung isa na maaaring malihis, yung isa na maaaring mawala, hindi babaliwalain. Kailangang bigyang pansin. We should not despise. So, merong clear command sa verse 10, merong clear illustration sa verse 12 and 13. And if so be that he find, verse 13, find it, verily I say unto you that he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. So, that is the illustration na binigay ni Jesus. And yun nga yung dapat gawin. Kapag naligaw yung isa, mag-exert ng effort para hanapin yung naligaw ng landas na yon. And then, we have God's clear will.
malinaw na kalooban ng Panginoon. Pagkatapos sabihin itong ilustrasyon na ito, verse 14, ang sabi ng Panginoong Jesus, "Even so, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish." Okay? And that word perish should be interpreted according to context, not perish into hell. Mag-ingat ho tayo na baka mamaya bigla natin kunin yung perish sa John at ilagay natin dito. Well, primary rule ng interpretation is according to context and immediate context ay yung tupa naligaw at pwedeng mapahamak. Yung tupang naligaw, pwedeng masaktan, pwedeng magkasakit, pwedeng mahulog sa bangin. At ganun din, itong isa na ito, itong maliit na ito, ay maaaring maliit sa paningin, hindi kalooban ng Diyos na maligaw. Hindi kalooban ng Diyos na malihis ng landas. Ayaw ng Panginoon. At kung sakali mang malilihis ang trabaho, ay habulin, hanapin. At dito natin susunod, kung alam niyo ho ang takbo ng Matthew 18, ang susunod na ay verse 15. And what is verse 15? Hanggang verse 18. It is the famous passage about church discipline. Kaya ako gustong tignan natin kung saan nanggaling ito. Ang mga disipulo nakafocus sa sarili, wala silang pakialam sa iba, sinong pinakadakila sa amin, at ang effort ni Jesus ay mula yung focus sa sarili, focus sa iba, maging sa pinakamaliit, yung tingin yung walang halaga, at maaari yung kaisa-isang naliligaw ng landas. You need to pay attention to that and not to yourself. At ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa verse 15, moreover. So makikita natin hindi ito separate. Ito ay konektado. Konektado doon sa sinabi ni Jesus na hindi kalooban ng Ama na sino man sa maliliit na ito ang mapahamak. At ang maglilimita sa atin ng word na mapahamak ay hindi mapahamak sa impyerno kung hindi yung susunod na passage, which is church discipline. Ang sabi sa verse 15, moreover, if thy brother shall trespass against thee, anong kailangan gawin? Go! At salamat sa Panginoon and salamat sa Diyos nung pinag-aralan ho natin ito dito sa church. If you remember, prayer meeting, ang series natin ay Book of Matthew, bago pa yung pandemic. Ang sabi ng Panginoong Jesus, pag may nawalang isang tupa, what will you do? You will go to the wilderness to bring that sheep in. If your brother shall trespass against thee, yung kapatid sa Panginoon ay nagkasala, hindi lang basta nagkasala laban sa iyo, nagkasala siya laban sa Panginoon, at siya ay humakbang palayo sa Diyos, siya ay humakbang ng pagsalansang sa kautusan ng Panginoon. What is the obligation of the believer? Go. May tupang nalilihis, may tupang naliligaw. Go. At ang sabi sa verse 15, and this is the application, itong katotohanan ito. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Kung siya ay makikinig sa iyo, you have gained your brother. Actually, it is tantamount to you have won your brother. You have brought him back sa fold, sa landas na kailangang lakaran. That is the application. At yun yung larawan na pininta ni Jesus sa tupang naligaw at kailangang ibalik. At again, kung ang focus natin yung ating sarili, bakit ba? Siya nagkasala sa akin. Gagawin ko. Siyang bahala sa buhay niya. Well, do not despise. Huwag ka lang nakatingin sa sarili. At actually, ito ang typical at ito'y isang problema sa ugali ng mga Pilipino. Filipinos typically ay ayaw mangkompronta
bilang pastor, nakikita ko huyaan. Bilang Pilipino, nararamdaman ko huyaan na handoon yung kaisipan na, hayaan mo na. May ginawa siyang mali sa akin, hayaan mo na. Matanda na siya, alam niya na yun. Hayaan mo na. At ako mismo, nung pinag-aralan natin to sa church, na rebuke ako, sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi mo hayaan mo na, kundi hanapin mo yung nawawala. Go and tell him. Because one, God loves that sheep, and two, because we love the brethren. Out of love, ang sabi ng salita ng Panginoon, go and tell him his fault, and he shall hear thee, thou hast gained thy brother. Pero ang mahirap ay kapag ayaw makinig. Again, going back dun sa illustration ng tupang nawala, paano kung hindi mo makita? E di magsama ka ng ibang maghahanap. At yun yung sinabi sa verse 16. If he will not hear thee, take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word may be established. Maaring hindi siya na-convince, maaring hindi niya nakita nagkasala siya, maaring ayaw niya aminin. Magsama ng saksi, o baka mamaya man, ikaw yung nagkakamali, baka masyado ka lang overly sensitive, baka preference lang yung hindi naman talaga nalabag ang kautosan ng Panginoon, kundi nalabag lang yung preference. Meron mga pangyayari hong ganun. And then, in the witnesses of 2 or 1 or 2, at ma-establish ang bagay-bagay, makita talaga, kapatid, ito ang sinabi ng Panginoon, ito yung utos ng salita ng Diyos, at ito yung nilabag mo, at kailangan ka naming tawagin, dahil mahal ka namin, gusto ka naming tawagin, na bumalik, na magsisi at gawin mo yung kalooban ng Panginoon. That's calling the sheep na nalihis, na naligaw. And again, ang implication pa rin ito, if he will hear them, he will gain the brother. Pero verse 17, if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. Halimbawa, again, dun sa tupang nawala, hindi mo makita, magsama ka iba, hindi pa rin makita, isama mo buong barangay. Hanapin ang tupang nawala. Ang buong church ay tatawagin sa pagsisisi ang taong ito. And again, wala tayong oras para pag-aralan ng mga steps. There is that step of paglayo sa fellowship and so on, prayer, at laging ang taong ito tatawagin sa pagsisisi. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, na nakakalungkot ay ito, but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a heathen man and as a publican. So, ayaw niya magsisi, ayaw niyang kilalanin, napatunayan, nakita na sa salita na. So, hindi ito isang bagay na gray area. Hindi ito isang bagay na preference lang. Kita talaga at alam na ng buong church at malinaw sa buong church na itong taong ito ay nagkasala, tinatawag sa pagsisi at ayaw niyang pakinggan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ituring siyang hindi mananampalataya. At ang dundo noon ay excommunication from the church. They will be put out of the church. Kaya yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 5, let such a one be put out from among you. Pero hindi doon natapos ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa verse number 19, again I say unto you that if 2 or 3, again I say unto you that if 2 of you shall agree on earth as touching, that they shall ask, it shall be done for them, and my Father which is in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Ang context ng talata na yon na very much misused ay ang church discipline. And then pagdating sa verse 21, eto na. Verse 21, kaduktong pa rin. Then, and that word then is a time marker. Pagkatapos salita ni Jesus, nagtanong na si Pedro. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times. At naunawaan ni Pedro, nakita niya, yun ang tinuturo ng Panginoon, na nagkasala laban sa inyo, go after him and call him to repentance. Gaanong kadalas nagkasala, gaanong karami? Ang sabi ni Pedro, 7 times.
And merong ilang commentaries na nagsabi na ito 7 times is very lenient, very generous number na, sapagkat ang mga Hudyo daw, ang mga Pharisees ay naniniwala na hanggang 3 times lang daw. And then pagkatapos nun, wala na, hindi ka na obligado magpatawad. 7 times is very much lenient, very generous na daw. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesus, Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Yes, may mga ibang versions na 7 times 7, 49, or 70 times 7, 490. At ang reason ho dito, at ang katotohanan dito ay hindi ka magbilang na, oy, 489 na, meron ka na lang isa. No. Kundi ang idea dito ay tuloy-tuloy na pagpapatawad. Tuloy-tuloy na pagpapatawad. If you would open your Bible sa, susubukan ko lang hanapin yung talata. So, meron pang sinabi ang ating Panginoong Jesus na nagpapakita talaga na ito ay napakalaking bilang. Ang punto ay hindi bilangin kung gaano nakadami, kung hindi lenient, generous, gracious, ano to? Nakalimutan yung salita. Na ugali, let me use that word, na tendency, na ang tendency dapat ng Kristiyano ay magpatawad. Yun ang tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, nilinaw natin. Ang pagpapatawad doesn't mean na you will allow abuse. No? Tinuruan din tayo ng sabi ng Diyos na tayo ay maging wise. Just an example, kung ang isang pastor ay may ginawang kasalanan na sapat sa ika-disqualify niya sa pagiging pastor, pwede siyang patawarin ng church pero hindi na siya ibalik sa pagiging pastor because he is no more blameless. Okay? So it doesn't mean na hindi siya pinatawad. Kung hindi papatawarin, i-restore sa fellowship but maybe not in the office because may qualification na binigay ang salita ng Diyos, because we should be wise. Halimbawa, let's use something na madalas na nangyayari. Hindi nagbabayad ng utang. At maaari, sa biyaya ng Diyos, ay nasumpungan mo na ang biyaya ng Diyos upang patawarin ng taong ito, pero lumapit ulit sa iyo at ngayon mangungutang ulit. Pwede ka nang maging wise. Maaring nangungutang ng 1,000, bigyan mo na lang ng 20, at least wala siyang utang. Again, forgiving doesn't mean being foolish to let yourself be abused. No. Forgiving ay itong bagay na ating pinag-aaralan sapagkat ito ay inutos sa atin ng Panginoon. Anong sagot ni Jesus? Jesus said unto him, I say unto you, and say unto thee, until 7 times, but until 70 times 7. Ngayon, binigay niya sa verse 23 hanggang verse 35 is the parable of the foolish or the unforgiving servant. Na yung servant na napakalaking utang sa panahon natin ngayon, trillions, pero pinatawad siya ng kanyang master. At yung kapwa niya alipin may utang sa kanya sa panahon natin ngayon, payable, a very payable sum, maybe 1,000, 10,000 pesos. Pero hindi niya pinatawad. At anong naging lundo as we have read sa verse number 32, nung naikwento na ng mga kapwa alipin kung anong ginawa nitong alipin na ito na pinatawad ng kanyang Panginoon. And again, we can go so much sa interpretation. We cannot interpret this parable na nawawala ang kaligtasan kapag hindi ka nagpatawad because it will go against clear teachings of the Bible. Kung hindi, narito ang inaasahan ng Panginoon sa isang pinatawad. Anong sabi? Verse 32. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all the debt because thou desirest me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? Again, binrought up niya your debt, yung utang mo sa akin na napakalaki. And again, that's a great comparison. Yung ating kasalanan sa Diyos na napakalaki, infinite
sapagkat nagkasala tayo laban sa walang hanggang Panginoon, ay pinatawad niya. Hindi ba dapat tayo ay magpatawad sa ating mga kapwa alipin? Handoon yung katotohanan na inaasahan ang napatawad ay magpapatawad. Now, hindi lang ayoko kung madulaso tayo sa kaisipan na ito lang yung struggle ng Kristiyano. Ang hindi pagpapatawad ay isang kasalanan na maaaring maging struggle ng isang Kristiyano. Na pwede siyang mabuhay ng nahihirapan siya, pero I pray and hope na ma-acknowledge natin na itong bagay na ito ay kailangang paglabanan, at sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu, yung Espiritu ng ayaw magpatawad ay patayin. At saan kukunin yung pangpatay nito? Saan kukunin ang lakas, ika nga, saang balon sasalukin ang tubig para makapagpatawad sa iba? Well, saan tayo tinuturo ng salita ng Panginoon? Ephesians chapter 4, verse number 32. Ephesians chapter 4, verse 32. Well, siguro simulan sa verse 30. Ephesians chapter 4, verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Sa Tagalog, ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan, hindi lang basta kadaldalan, kundi evil speaking, wala kang tigil sa pagsasalita ng masama. Ang context nito ay doon nagmamanifest yung galit. Dahil doon sa galit mo sa iba, wala kang tigil ng pagsasalita ng masama laban doon sa tao. Let all these things be put away from you with all malice. That word malice is masamang kaisipan. Hindi minsan na nagtatago tayo, basta wala akong ginagawang masama, pero meron kang masamang iniisip out of your anger. And what a rebuke to me. What a rebuke to all of us. Well, anong gagawin? Verse 32. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Well, saan natin kukunin yun? Even as God for Christ's sake hath forgiven you. Sabi ng salita ng Diyos, ang ating pagpapatawad sa iba ay kukunin natin sa pagpapatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Titingin tayo sa krus. Ano yung sabi ng master sa servant? Hindi ba kita pinatawad? At dahil pinatawad kita, dapat nagpatawad ka. The same is true. We look to the cross. Hindi ba tayo pinatawad? Pinakamalaking utang. At yung utang sa atin ng iba ay napakaliit kumpara sa ating utang, kasalanan sa Panginoon na kanyang pinatawad sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Colossians, buksan po natin sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 12. Colossians chapter 3, verse 12. Ano po ang sabi? Buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead, and you, being dead in your sins and uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven all your trespasses. God has forgiven us all our trespasses. And we use that and we look to that as we, by the grace of God,
forgive those who sin against us. Hindi ko sinasabing madali. Hindi ko sinasabing nauunawaan ko sapagkat tunay hindi ko naranasan yung naranasan ng iba. Yes, we can give graphic and very, very heartbreaking situations. Marami akong alam at sigurado mas marami ho kayong pwedeng sabihin sa akin. Pero sasabihin pa rin ng Diyos, tingin ko ho, hindi ba pinatawad kita? At tingin ko ho, yun na magtatakip sa ating mga bibig. Hindi ba pinatawad kita? At ang sabi ni Pablo, magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paano tayo ay pinatawad ng Diyos alang-alang kay Kristo Jesus. There will be struggles. At isa sa mga kasalanan na paglalabanan ng Kristiyano ay ito. Nandun yung temptation na pag-ingatan. Lalo na siyang gumawa ng mali, ako ang ginawa ng mali, at ako ay may karapatan magkimkim ng sama ng loob. Yes, nasaktan. Yes, mabigat. Pero kung tayo ay Kristiyano, hindi ba pinatawad kita? Yun ang sasabihin ng Panginoon. Again, hindi ho madali. Ayokong sabihin nyo na, Brother Paul, hindi mo alam yung aking pinagdaan. Hindi mo alam yung ginawa sa akin. Hindi ko ho alam. Pero alam ko ho yung, kung tayo ay Kristiyano, kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Hindi ba pinatawad niya tayo? Nawa tulungan tayo ng Panginoon na tumingin kay Kristo, tumingin sa pagpapatawad ng Diyos. And then, i-deal natin yung mga taong nagkakasala laban sa atin. Let all malice, going back to Ephesians chapter 4 verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil seeking and be put away from you with all malice. At hindi ko na maalala kung si nagsabi, si J.C. Ryle yata ang nagsabi na pag daw tayo ay nagpatawad, ang pagpapatawad ay parang pagpapalaya ng preso. At pag ikaw ay nagpatawad, masusumpungan mo, ikaw yung presong nakalaya. Dahil ikaw lang, din yung nabibigatan. Nawa, tulungan tayo ng Panginoon. Again, I'm not saying na ito yung madali. There can be many, many questions. But here is a principle. Makikita natin na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad at pinigay niya sa pamagitan ng isang talinhaga. Siya ay nagpatawad sa atin ng malaki. At tayo ay inuutusan ng Diyos na magpatawad. And again, ang point ay ito, siya na nakatanggap ng kapatawaran mula sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos o sa biyaya lamang ng Panginoon ay magiging mapagpatawad sa iba. Now, let me put a caveat a little bit. Hindi lang ito yung kasalanan na pinaglalabanan ng Kristiyano. Marami pa. Pero isa ito sa mga ilang ulit binigyang pansin sa salita ng Diyos. And I think that's God's grace, God's goodness to us. Sapagkat sino sa atin ang hindi nakaranas ng unfairness? Sino sa atin ang walang daladalang memorya ng masamang gawa ng iba? Sino sa atin ang hindi nakaranas ng injustice, unfair treatment? Maaari at napakahirap pa kung galing sa napakalapit or maaaring galing sa kapatiran. At paulit-ulit itong dinil ng Panginoon sapagkat alam niya, paulit-ulit natin kakailanganin ang gamot na to. Nawa, gamitin ng Diyos sa mga bagay na ito na patuloy na magministeryo sa atin. Reminder, 7:10 po, magkakaroon tayo ng ating prayer meeting. Hintayin po natin yung link or pag-open ng ating prayer room. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po.
Salamat po. Salamat po sapagkat napakalaki ng aming pagkakautang. Napakalaki ng aming mga kasalanan. Napakadami. Napakasama. At ang lahat ng kasalanan na ito ay kasalanan namin laban sa napakabuti, napaka-perpekto, napaka-mapagmahal, at napakatuwid na Diyos. Salamat po, Panginoon, at pinatawad mo kami. Hindi naman kami basta pinatawad, kung hindi pinatawad mo kami sa pamamagitan ni Jesus. May binigay mo ang iyong bugtong na anak. Upang siyang magbayad. Upang siyang tumanggap ng parusa. Upang kami ay mapatawad. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na magbabad, lumagi, pagbulay-bulayan, i-meditate ang napakadakilang kaligtasan, kapatawaran na iyong pinagkaloob sa amin. Lord, tulungan mo kami na as we deal at patuloy kaming makikipag-deal sa mga tao at kapatiran, na darating ang time na magkakasala kami sa isa't isa. Bakit kami ay hindi pa rin perpekto. Tulungan mo kaming tumingin kay Kristo at hugutin ang lakas para magpatawad, ang biyaya para magpatawad mula sa iyo na sa amin ay nagpatawad. O ingatan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, mula sa aming mga kahinaan. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Salamat po sa iyong kapatawaran sa amin. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Again, mga kapatid, wait po, nabuksan natin ang ating prayer room. Nawa magkasama-sama tayo sa panalangin. Pag-pray natin ang bawat isa. Pag-pray natin ang ating mga gawain. Pag-pray natin ang kasalukuyang pandemya, maging ang ating gobyerno na kumakaharap sa mga bagay po na ito. Ingat po tayong lahat. See you at our prayer room. God bless po. Magandang gabi.